Alright, magandang araw po muli mga kababayan. Welcome back. Ito gaya po ng ating inaasahan hinihintay po natin na aprubahan ni Pangulong Marcos ang budget para sa taong 2025. At ngayong araw po nangyari na. Pinirmahan na po ni Pangulong Marcos. Pero di ba sabi niya no, ng mga nakaraang araw, bago niya pirmahan, kailangan niya muna reviewin para malaman niya kung ano mga kailangan baguhin, kailangan ibito. Ang dapat ibito ay ibibito. Okay? Ginawa naman ng Pangulong Marcos yan. Ginawa niya ang kanyang sinabi. Kaya lang, bagamat ginawa niya, feeling natin, pakiramdam natin, parang hinilot-hilot lang. Katulad nitong DPWH at ng para sa yung education, okay? Di ba ang kini-question ng mga eksperto natin sa batas, bakit mas mataas ang inilaan pondo para sa DPWH samantala ang education para sa education mas mababa? Yun daw ang ayon sa batas, dapat na mas mataas ang budget na ilaan para sa education. Okay? So, ang ginawa ni Pangulong Marcos ay in-adjust. Binawasan ng 26 billion ang DPWH at dinagdagan naman ang para sa education. Kaya, sa kabuuan po ito po ang sinabi, ito galing mismo ito sa DBM kay Secretary Pangandaman. Pangandaman ba? Sabi dito education 1.053 trillion para po sa education yun sa kabuuan. DPWH 1.034 trillion. So mas mataas na ng konti ang education budget. Okay, pero yung kini-question din kasi yung 12 billion na binawas doon sa para sa computerization program ng DepEd na nirequest ng mismo ng DepEd Secretary na si Angara. Hindi na po yun ibalik. Kasi sabi nga bawal na raw yun Bawal na daw ibalik yun dahil yun po ang inaprubahan ng Kongreso. So, ibig sabihin wala na. Maliban na lamang, base doon sa discussion kanina, maliban na lamang kung mismong presidente ay magbigay o mag-realign ng budget para sa DepEd computerization program. So yun po ang inaasahan na mangyari. Okay? Para maging legal, para maging hindi maging questionable, hindi i-challenge sa Supreme Court, yan po ang ginawa. Sa palagay natin, in-adjust ito para hindi habulin sa Supreme Court itong inaprobahang budget ng Kongreso. Galing, Talagang masasabi natin na genius ba? O hindi? Alam po ninyo ang binawas pa sa DPWH ay 26 billion. Okay? Base po doon sa binanggit ni Secretary Pangandaman. Then yung tinatanong din ng media itong ano ba yung mga proyekto ng DPWH na ika-cancel na o hindi na i-implement sa taong 2025. Kung ano ba itong mga proyekto hindi po nililinaw ng budget ng DPWH Sinasabi lang mga local projects. Ayun yung sinasabi. Ano po ba yun? Ano po ba yung mga local projects na ito? Ibig sabihin, ito po yung mga proyekto ng mga mayor, congressman, yun ba yun? Yun po ba ibig sabihin? Ano ba karamihan ng mga
proyekto ng mga local executive, local projects, basketball court, o waiting shade, yung mga ano pa ba, mga basta mga hospital, mga ganon. Yan po ay mga local projects. Binabanggit doon mga building daw ayaw sabihin kung anong specific na mga proyekto na to. Para sa malaman natin kung pagdating ng 2025, ano ba ito mga uusbong at hindi, para malaman natin sa ating mga lugar kung saan tayo sakop na bayan, barangay, para malaman natin kung ano yung mga proyekto na mawawala. Okay? So yan po binabanggit ng DPWH Ngayon, ito pong PhilHealth subsidy ay wala na. Okay? Huwag na po kayo umasa na magkakaroon ng subsidy ang gobyerno para sa PhilHealth sa taong 2025, kasi nga base doon sa sinabi, hindi na raw po di ibalik yun sa ating palagay ay yan po ay kung pagbabasihan po itong mga sinabi ni Pangulong Marcos na dinidipinsahan niya itong pagtanggal ng subsidy para sa PhilHealth. Di ba sabi niya nung nakaraan ang reason daw kaya daw hindi nilagyan ng pondo itong PhilHealth subsidy kasi hindi naman daw ginagastos ng PhilHealth, hindi ginagamit, so sayang, sabi niya. So ibig sabihin may basbas niya, payag siya. Kaya sa ating palagay, ito po ay pinag-usapan nila malamang ng Senado at ng Kamara. Kasi nagkakasundo sila Okay, nagkakasundo sila Kaya sa ating po pananaw, pinagkasunduan nila ito. Hindi lang ito basta ginawa lang ng Kongreso na sila lang. Okay? Kasi kung ang Pangulong Marcos ayaw niya, hindi siya payag na i-zero subsidy ang PhilHealth para sa taong 2025, so dapat sa kanyang sa kanyang pananalita, malalaman natin. Kasi siyempre, ididipensya na yan Okay? Pero nga sabi niya parang base dun sa kanya sinasabi, parang pabor siya. Okay? Kaya yan po ang ating opinion dyan. Hindi lang basta siniro ng Kongreso na walang approval ni Pangulong Marcos. Okay? And then ito pa ito pa isa sa mga government agency na mahalaga rin sana na malagyan ng pondo ay itong AFP Modernization Program. Ito nakakalungkot kasi nga siyempre, di ba, ang ating sandatahan lakas kailangan i-modernize. Dahil nga siyempre mayroon tayong threat mula sa labas. Alam na po natin kung anong threat yan na manggagaling sa labas. Kaya tayo po ay nanghihinayang kung bakit sa halip sana na dagdagan ang pondo para sa pang-depensa natin, binawasan. Kaya tayo po ay dismayado. Katulad po nito sinasabi nito si DBM Secretary Pangandama na ang AAP pala ay meron ang magkano ba to? Trilyon?
Meron palang trillion agreement itong modernization sana ng AAP. Pero dahil nga sa kulang sa budget, baka hindi mangyayari. Sayang. Sayang po. Dahil nga tayo po bilang Pilipino, isa po sa gusto sana natin i-priority ng gobyerno, ito mga ito. Okay? Kasi may banta Kasi sinasabi ng gobyerno natin na magkaisa tayo, mga Pilipino, magkaisa tayo para sa bansa, para ipagtanggol ng bansa. Kaya lang, dito po sa galaw ng ating gobyerno, parang hindi po natin nariramdaman ang talagang sinasabi nila na magkaisa. Kasi pag sinabi magkaisa, sa anong paraan? Para lang ba sa salita? Sa salita lang ba para masabi natin magkaisa? Anong laban natin? Sabihin natin, tayo ay lalaban para sa China, laban sa China. Lalabanan natin ng China. Halimbawa, anong ilalaban natin? Ano ang gagamitin natin? Kaya hindi po natin maintindihan kung bakit parang iba yata ang sinasabi ng gobyerno. Ako hindi ko maintindihan talagang iniisip ko mabuti, bakit kaya ang ating gobyerno parang hindi seryoso sa mga sinasabi nila. Yan po sayang po. Kaya nga po ang ibang bansa hindi takot sa atin na pasukin ang ating teritoryo kasi nga alam nila na wala tayong kakayanan lumaban. Kaya kung ganito po ang ating puwersa, mahina, nasa gobyerno din po yan. Nasa gobyerno din. Wala sa taong bayan. Alanganin naman na tayo ay lumaban, lalaban na salita lamang, daldal. Sa tingin ko ay kalokohan. Hindi ba dapat kung ang gobyerno ay nananawagan na magkaisa ang taong bayan, ang Pilipino, para ipagtanggol ang bansa, pangunahan nila. Ipakita nila ang tunay na suporta. Una, sa sandatan lakas at sa taong bayan. Ako sa sarili ko, bilang Pilipino, willing po tayo magsakripisyo para sa ating bansa. Pero, dapat ang ating gobyerno, suportahan din tayo. Suportahan din tayo. Ganun dapat Di ba? Anong ilalaban natin? Tabak? Arnis? Boga? Di po ba? Ako isa ako sa bilang Pilipino, isa ako sa naghahangad na alam mo 'yon, yung maging maganda sana na makita natin bilang Pilipino taxpayer na itong ating sandatan lakas ay masasabi natin na proud tayo na hito kami. Kaya namin lumaban. May panglaban kami. Wala Kaya dito po lang sa ginagawa ng gobyerno, dismayado na tayo. Paano pa tayo magkaisa? Paano pa tayo ngayon tumalima sa panawagan ng gobyerno tayo magkaisa? Kung tayo mismo mga taong bayan, dismayado sa aksyon ng gobyerno. Diba? Wala Ako personal ko to Ito ay personal kong opinions base sa aking nararamdaman bilang Pilipino. Willing ako
willing ako magsakripisyo para sa bayan, pero dapat, pangunahan ng gobyerno. Dapat ipakita ng gobyerno na seryoso sila sa kanilang panawagan. Ito ang nakakalungkot. Itong si Speaker Romualdez, madalas sinasabi, suportahan natin ang tropa. Di ba? Tapos itong ROTC, hindi nga nila matalakay dyan sa Kongreso. Isa po sana sa malaking tulong yan para mapalakas ang ating sandatan lakas. Tayo po sumusuporta dyan. Bakit ang atong gobyerno hindi magawa? Hindi masimulan? Tapos manawagan kayo sa amin, manawagan kayo, magkaisa tayo. Ipaglaban ang bansa, labanan ang mananakop. Ito po, seryosong usapan to bilang Pilipino. Kasi tayo po ay hindi, porket sinabi nyo sa media, nanawagan kayo, kami po nagsusuri kung kayo ba ay seryoso o hindi. Yung mga sinasabi ninyo, binabasa namin kung kayo ba seryoso o hindi. Sa sinasabi ninyo, seryoso kayo, pero sa ginagawa ninyo, pinapakita nyo, hindi kayo seryoso. Diba? Yan po ay aking pananaw. Yan nakakalungkot. Kumpara natin sa ating mga kapitbahay, sa ating kapitbansa, mismo nga ang Vietnam lakas ng depensa. Malaysia. Malaysia po, meron din tayo dyan gusot, Sabah. Talo pa tayo sa sandatan lakas. Wala. Paano ka tatalima sa paanyaya ng gobyerno na magkaisa kung sila mismo wala. Okay? Ngayon, ito pa PhilHealth PhilHealth. Ang PhilHealth kasi, itong subsidy ng PhilHealth, isa rin ito sa mainit na pinag-usapan after nung may labas itong BICAM report o budget mula sa BICAM. Isa rin po yan sa pinag-usapan ng natin na itong ginawa ng Kongreso ay labag sa batas sapagkat hindi dapat nila siniro. Kasi nga, yung sinasabi ng mga eksperto natin na ang tax nakalaan dyan ay galing sa galing sa sin tax. Okay? Yung tax na makakolekta ng gobyerno talagang nakalaan dyan. Okay? Isa po yan sa hindi nga nabigyan ng pondo. Okay? Kaya talunan, itong PhilHealth. Okay? Ano ba? Itong mga nabanggit kanina sa press con ng mga sekretary ni Bongbong Marcos. Okay, so ito po ito po yung highlights ng press con ng ni Pangulong Marcos at ng DBM, Finance Secretary, DPWH, okay, at ng iba pa. Ito po, pakinggan po niyo mga kababayan. Authorized and stated purpose. Specifically, to ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NEDA. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading
to the long-term improvement of the lives of qualified beneficiaries while guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. This approach is anchored on a simple yet profound truth. The appropriation of public funds must not break the public trust. In the exercise of our budget execution function and our duty to ensure prudent fiscal management, we ensure that all increases in appropriations and new budgetary items shall now be subject to cash programming, applicable budget execution rules, and vetting and approval of the concerned offices. This way, we guarantee that these programs and projects are implementable and will redound to the benefit of our people. Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Kaya naman po, kahit Pasko, kaming lahat ay nagtrabaho upang pag-aralan ito. Ito po ang ipapasang General Appropriation Act ngayon. Kasama na ang mga veto ay resulta ng aming pagdinig sa inyong tugon. Nakakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating serbisyo sa inyo, alinsunod sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. Titiyakin namin na mananatiling prioridad ang social services. Kasama na rin dyan ang edukasyon ayon sa mandato ng ating saligang batas. Pati na rin ang kalusugan. Sisikapin din po natin na ipagpatuloy at ipapagpapatupad ang ating economic services, kasama ang infrastruktura at agrikultura, upang mapalakas pa ang ating ekonomiya at malabanan ang kahirapan na dulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin at kalamidad. Titiyakin namin na maipapatupad ang mga plano upang maipababa ang presyo ng pagkain, lalong-lalo na ang bigas. Itutuloy namin. Okay, sabi niya dyan sa kanyang press con, isa daw sa main o priority ng gobyerno ay para maibaba ang presyo ng bigas. Okay, muli niyang binanggit ang pagbaba ng presyo ng bigas. Okay? So, ako, actually, yung usaping tungkol sa pagbaba ng presyo ng bigas, hindi na ako naniniwala kasi ilang taon na ba nila yan sinasabi? 3 taon na. Magta-3 taon na. Ha? Kaya tayo po ay hindi na naniniwala sa mga pangako nitong administrasyon na priority na may ibaba ang presyo ng bigas, ang pagkain. Siguro pinakamaganda, trabahoin nyo na lang, gawin nyo na lang. Huwag nyo na kami paasahin. Ganun dapat. Kasi mas lalo lang sumasama ang loob ng tao kasi kung sige kayo pangako tapos hindi nyo ginagawa, umaasa ang tao. Umaasa kami. Kaya, pag hindi nyo natupad ang inyong ginagawa, ang inyong pangako, sumasama ang loob namin. Sinisingil namin kayo. Ang inyong mga pangako ay sinisingil namin. Kaya pinakamaganda, tumahimik na lang kayo, trabahoin ninyo, ipakita ninyo sa tao ang resulta ng inyong trabaho. Ganun dapat. Wag na kayo puro daldal. Kasi sawa na kami. Pangako yan ni Pangulong Marcos noong una. Pangako rin ni Speaker Romualdez. Sa mga pangako nila na yan, wala naman nangyayari. Kaya kami bilang mamamayan, na kami. Ang aming puso, bato na. Matigas na kumbaga.
hindi na kami naniniwala sa mga buladas ng gobyerno. Ngayon, kung ganoon po ang aming pakiramdam, ang aming naramdaman, kasalanan po yun ng gobyerno. Kung kami po ay walang tiwala sa gobyerno, hindi na naniniwala sa gobyerno, may kasalanan ng gobyerno din. Kung kami ay dumating sa punto na hindi na naniniwala sa gobyerno, sa mga sinasabi ng gobyerno, ay may kasalanan po gobyerno. Di po ba? Oh. Ganun po eh. Kasi ang dami na nilang pinapangako na hindi man natutupad. Oo. Ang dami na eh. Ah. Kaya magtrabaho na lang kayo. Tumihimik na lang kayo. At kung sakaling makita namin ang resulta ng trabaho ninyo, palakpakan namin kayo. Palakpakan namin kayo. Ganun po. Ma'am, you've mentioned yung conditional implementation of AKAP. So ano pong nangyari doon sa pondo ng AKAP na which was questioned before, yung 26 billion both sa House and Senate? So ano po yung conditional implementation? What does it actually mean? Yung AKAP po, it's still there. It's just that bago po natin ma-release yung pondo, we need to issue guidelines po together with DSWD, DOLE, and NEDA po para maging consistent yung pagbibigay ng AKAP dun po sa gusto nating mangyari dun sa tamang recipients, hindi po magka-doble-doble yung binibigay natin ng mga cash assistance. So, si Sec. RC Balisacan po ang kasama na po ngayon sa pag-define nung paglabas nung pondo ng AKAP. Nabanggit. Ang AKAP ay nananatili. Ang AKAP po ay nananatili para sa taon 2025. Yung 26 billion na inilaan ng Kongreso para sa AKAP ay nananatili. Hindi po binito ni Pangulong Marcos. Ay kagaya ng inaasahan ko. Sabi ko nung nakaraan, ako po ay hindi umaasa na ibito ni Pangulong Marcos itong budget na inilaan sa AKAP sapagkat sa aking paniwala, hindi lang po Kongreso ang may gusto niyan. Maging si Pangulong Marcos, gusto din yan. Yan po aking paniwala noon pa lang katulad po nito binabasihan natin kasi itong mga pronouncement ng speaker. Ito po, pakinggan po ninyo. Ito po ay sinabi niya nung sila po ay nagkaroon ng mall tour sa SM. Ito po, pakinggan po ninyo. Sino dito ang gagawing pangpuhunan ang kanya makukuha ngayon? Puhunan sa tongits? Hindi pwede, wag. Wag natin gagawin yan kasi alam ninyo, itong AKAP, ito talaga ay idinisenyo para po sa mga kumikita pero kapos talaga ang kita. Ngayon, kung kapos na yung kita, kung saan pa mapupunta, wag na lang. Pero alam ba ninyo na si Speaker Martin Romualdez, nakipag-usap lang ang SM sa kanya na kailangan tulungan ang mga nagtatrabaho sa SM, sa District 5, sa District 2, sa Caloocan, sa 10,000 empleyado ng SM. Pero ngayon, nandito na tayong lahat. Bakit? Kasi madaling kausap. Alam po ninyo, yung kuya ko, yung kapatid ko, si Councilor Alfred Vargas, ang tagal niya sa Congress, 3 termino po siya. Pero masasabi niya ngayon, ang pinakamagaling at pinakamadaling kausap at pinakamagaling tumulong na speaker ay walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Para sa mga Martin!
Para po sa lahat ng mga nasalanta, nung bagyo man o ano man ang hinihiling natin, dito po sa Novaliches, never tayong hinindian ng opisina ni Speaker. Sa katunayan, madalas tayong mauna kasi ang katabi lang natin ang House of Representatives. Kaya po, bilang representante at bilang isa sa mga bata mo, Boss Martin, maraming salamat. Ang Novaliches, hindi ka makakalimutan ng mga tao dito. Aking kaibigan, Congressman PM Vargas. Salamat. Swerte tayo dito kaya yung mga kongresista natin dito napakagaling at napakasipag kaya sa totoo lang makulit din kaya kung nakukuha mo lahat kasi makulit talaga siya. Konting problema, diretso na. Pero yun lang talaga gusto ko. Maganda yung komunikasyon at koordinasyon. Nagpapasalamat din ako sa aking kaibigan si Congressman Franz Pumaren. Mulat Mega Mall hanggang SM North hanggang dito, sumama si Congressman Franz Pumaren. Ayan, dito lang tayo, kaya hinahandog lang natin ang napakagandang programa. Itong AKAP, Ayuda sa Kapos ng Kita. Ito talaga ang inisip ng ating mahal na presidente. Nung nangampanya pa kami noon, siguro natandaan mo, may mga motorcade pa dito sa Commonwealth, di ba? Nakikita niya na siguro kailangan gumawa ng mga magandang programa sa taong bayan, lalo dito sa Quezon City. So yan yan po sabi nitong grupo ni Speaker Romualdez, sabi niya, ang SM daw po ay nakiusap kay Speaker Romualdez na tulungan itong mga empleyado ng SM. Nabanggit pa dyan. Nabanggit pa itong si Speaker daw ay madaling kausap. Madaling kausap. Kaya, si Speaker Romualdez naman, todo palakpak. Ganun Ganun Kaway-kaway. Siyempre naman papuri sa harap ng publiko. Purihin ka ng bata mo. Natural. Taas kamay ka. Okay? Ano sabi ni Speaker Romualdez? Ito daw proyekto na ayuda sa tao, pinag-usapan daw pala nila yan ni Pangulong Marcos. Nabanggit yan ni Speaker i-highlights ka natin. Ito talaga ang inisip ng ating mahal na presidente. Nung nangampanya pa kami noon, siguro natandaan mo, may mga motorcade pa dito sa Commonwealth, di ba? Kaya, yan po ang basihan natin kung bakit nasabi natin na hindi lang si Speaker Romualdez ang may gusto ng AKAP. Hindi lang ang Senado ang may gusto ng AKAP. Maging si Pangulong Marcos, gusto din na yan. Kaya, hindi ka takataka kung bakit sa kabila ng pangingialam ni Speaker Romualdez at ng mga congressman dito sa issue, dito sa pamimigay ng AKAP, hinahayaan na ni Pangulong Marcos. Kaya tuloy, ang tao, nagkakaroon ng pagdududa na itong AKAP ay ginagamit ng mga politiko para sa kanilang political interest. Kasi nga, kung pagbabasyan dito, sinasabi ni Pangandaman, ang usapan daw ay dapat ang magpatupad dyan DSWD. Tama yun. Yun ay inaasahan natin, pero sa nakikita natin, bakit nandoon ang mga congressman? Bakit ang mga congressman ay involved sa pamimigay ng mga ayudang AKAP? At nagtataka rin ako dito sa SM, ay gusto nilang humingi ng tulong sa gobyerno. Bakit? Ang kinausap nila si Speaker Romualdez, di ba dapat DSWD? At doon po sa SM,
hindi po nabanggit doon ang DSWD. Hindi ko lang alam base na sa video nakita ko. Kaya po tayo ay dismayado kasi nga ayaw natin ng gano'n yung sistemang proyekto ng gobyerno, proyekto ng executive, ang nakikialam ang legislative. Kaya po nahahaloan ng politika. Nahahaloan ng politika. Di po ba? Kaya ang problema, pag kayo binatikos ng tao, paimbestigahan ninyo. Gagawa kayo ng resolution para ipatawag itong mga nagsasalita. Sa tingin ko ay meron yatang hindi magandang ewan ko ba meron natin. So yan po yan po, malinaw ang AKAP ay nananatili. So aasahan natin, aasahan ba natin na itong AKAP distribution, aasahan ba natin na nandun pa rin si Speaker Romualdez at kanya mga tropa?